Siguro kung wala yung green barley, wala ako ngayon sa harapan nyo hanggang sa ngayon. Ang katawan ko ngayon, tinan mo, malusog ako, malakas, at wala na akong problema sa sarili, sa sakit ko. Ma-inspired po ng mga may sakit din na gaya ko, no? Na gumamit rin ng barley. Pagtiwalaan nyo yung product dahil talagang isa po yan sa I may say, unang pagkain na ibinigay sa atin ng Diyos. This is miracle. Kasi ang tumor ay inoopera, then kinekemo. Pero sa'yo, lumabas. And this is it. This is your tumor. Natatandaan ko doon sa sinabi niya, kahit maubos mo anya yung isang bote, wala pong masama dahil ang green barley ay tamang pagkain ito. Yun lamang po ang tinandaan ko. Besides, I also learned one thing. Ang green barley is capable of repairing your damaged cells and helps in the creation of new good cells. Kaya nga, it boosts my immune system. Minention ko na 4 na maintenance kong gamot, lahat po yun. Kahit isa man dun sa kanila, wala na po akong iniinom now. At 1 year ko na rin po hindi nagagamit yung oxygen ko. Isang pinaka-matinding miracle talaga is yung nagka-baby kami ng wife ko na akala ko hanggang doon na lang ako na baka mag-ampon na lang ako. Pero meron palang hope dahil dito sa product na to. Kaya talaga kami mismo patunay na itong product natin na green barley, safe na safe sa baby at syempre safe na safe sa Buntis. Paggamit ko ng barley, nagumaling yung mata ko kasi namaga yun. Malaking pagkamaga yun. Nung pagkapanganak sa bunso ko, umpisa noon sa lumala. Nang 2006, nagpa-check up ako, malala na ito, dito. Kaya yun ang lumala sa ganong kalaki, hanggang sa lumaki ng lumaki. Nung naglalabada kasi ako noon, mabuhat ng mabigat, kaya sa lumala. Malala na yun. Tapos kailangan ma-opera ako noon. Ang diferensya noon, wala kaming pera. Ang hinihingi sa akin noon ng doktor sa PGH, 160,000. Ano pa lang yun, yung gamit pa lang, saka yung bibiling tubo, papasok sa katawan ko para ma-opera na ako. Ay wala akong 160,000, kaya hindi ako nakapag-opera. Yung green barley na yan, unang dating dito sa Pilipinas. Unang nila, RG Habeliana, yung kapatid niya, si Cora. Nahingi ako ng tulong sa kanya. Yung green barley na yun ang binigay niya sa akin kasi nga maga yung mata ko eh. Doon lang palang naanuhan ko yung green barley na yan, bagong dating, yung ganito. Tapos sabi niya sa akin nga, magpa-picture muna tayo ate para paghingi tayo ng tulong sa Malacanang. Para matulungan tayo. Kasi kung walang picture, walang magbibigay sa atin ng tulong. Tapos pinagawa niya ako ng sulat, kasama yung picture. Sabi niya, ate, dalhin mo yung 2 bote, subukan mo, sabi niya. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos sabi niya, green barley yan, food supplement. Tapos sabi ko, paano ako pagalingin ng food supplement na yan? Kasi yung doktor nga, walang magawa sa akin na walang binigay na gamot, kundi operasyon. Sabi niya, ate, walang mawawala kung hindi mo subukan. Sabi ko, sige, dadalhin ko na lang yan. Sabi ko sa kanya. Nung dinala ko sa bahay, yung 2 bote, hindi ko pa rin ininom yun. Kasi hindi ako nagtiwala eh. Kasi doktor nga, wala sa akin magawang ibigay na gamot. Kahit anong gamot, walang binigay sa akin. Kundi ang talaga nila, operasyon. Pinatong ko lang ito sa isang tabi, sa taas ng kabinet. Tapos nang bandang uli, kasi gabi na, yung mata ko, talagang kumikirot na ito. Lumalaki ng lumalaki, umabot hanggang dito, yung maga. Naisip ko, kasi sabi ng doktor, baka daw pumutok. Pag pumutok yun, kahit silang doktor, hindi nila kayang pigilan kasi konektado sa puso ko. Malaking ugat daw ang na-damage, hindi maliit. Pag pumutok daw yun, pag tibok ng puso ko, lahat daw ng dugo ko lalabas.
Inisip ko noon kasi, sabi ko, bakit hating gabi na, hindi na ako makakatulog eh. Kasi kumikrot ulo ko, hirap akong huminga. Tapos yung dito ko, pag tumibok yung puso ko, tumitibok dito, parang hinihiwa. Umahapdi na yung ano ng mata ko. Ang ginawa ko ngayon, tinimpla ko ito, isang buti, tapos uminom ako ng isang takip. Tapos ang pagkainom ko ng isang takip, nakatulog ako. Kinabukasan ulit, uminom ako ulit, ng isang takip ulit. Tapos hanggang sa naubos ko sa buti, pakiramdam ko, umimpis yung maga ng mata ko, ng mukha ko dito. Impis siya, no, lumiit-liit na konti. Tapos hanggang sa inom pa ako ng isang buti, naisip ko, bakit inunti-unti ko pa, buti pa siguro, damihan ko na, baka mas mabilis mo, wala. Ginawa ko, kilahati ng ininom ko. Ginahati ko yung isang buti. Pagkaubos ko ng isang kalahati, talagang lumimpis na yung pagkamaga niya. Salamat din sa tulong mo, pati kay Sir Espiritu, nagpasalamat ako, sabi ko. Siguro kung wala yung green barley, wala ako ngayon sa harapan nyo hanggang sa ngayon. Ang katawan ko ngayon, tinan mo, malusog ako, malakas, at wala na akong problema sa sarili, sa sakit ko. Ayan. Ito, kaya kikita nyo, sabi nyo, parang duling. Kasi dito yun yung bukol. Ang laki niyan, hanggang dito na yan. Ito, takip na yan. Hindi ako inoperahan. Talagang hindi. Tanungin niyo sa PGH, hindi na ako bumalik ng PGH. Bumalik lang ko isang beses, pina-examine ulit. Sabi niya nga sa akin, sa hospital doon sa PGH, yung mga doktor doon, lahat, 5 doktor sila, doktor sa puso, sa utak, sa ugat, saka sa mata. Sabi niya, anong ginawa niyo, misis? Dinala ko ito. Sir, Doc, ito lang ininom ko. Wala akong ininom na iba, wala akong binigay na gamot sa akin. Ito lang, green barley. Kinuha nila ito. Ano bang mayroon dito? Sabi ko, food supplement. Oh, sige, sabi, magaling pala yan, sabi niya. Hindi marami nang gumagamit yan. Sabi ko, opo. Sabi niya gano'n. Yun lang, yun ano nila. Sabi, pagpatuloy niyo yung ganyan, iinumin niyo lagi. Sabi ko, yun na po ang ininom namin. Sabi ko, I was taking barley since 2010 na inintroduce sa akin ng isa kong kaibigan nung ako'y nagkasakit ng cancer of the uterus. In 2010, August, that was August 25, nang bigla ho akong nag-bleeding na hindi ko alam kung bakit dahil hindi ko naman alam kung may diferensya ako o wala. Then, nung ako'y pumunta sa doktor, nalaman na meron akong tumor sa uterus. Okay, so habang piniprepare ako for operation, habang ako'y kiniklearance ng mga laboratories, it takes 1 week. But nung last laboratory ko na beta-HCG, dumating ang result nung time na ako'y uoperahin na sana. Kaso, napakataas ng beta-HCG ko na almost 500,000. So, hinarang ng aking doktor ang pag-opera sa akin, hindi natuloy. So, instead na operation, ay nag-take ako ng chemotherapy. On my first session ng chemotherapy, marami ring nakaalam na ako ay may cancer na. So, mas mabilis pa sa cancer din kumalat ang balita sa mga kaibigan, kamag-anak. So, ang daming dumating sa amin na mga ino-offer nila ng mga food supplements. Ito magaling si ganito, magaling yung ganito, nakakagaling ng cancer. So, I tried those. Marami akong na-tried nung first session. Pero, after ng first session ko ng chemotherapy, nang nilaboratory ako, nabawasan man ang aking beta-HCG, it's only 60,000. So, natuwa ang doktor, pero ako hindi masyado kasi gusto kong gumaling agad. Nag-introduce na sa akin ng green barley. Ngayon, hindi na ako naniniwala sa mga food supplement dahil makulit yung nagdala sa akin. Iniwan yung 3 bote. Sabi, pakiinom mo yan kahit walang bayad, okay lang. Pero once na gumanda ang pakiramdam mo, magpa-member ka at bumili ng 1 box. Sabi ko, di sige. Nung time na yon, na second session ko, mahinang-mahina na ako and I lost 10 kilos. Na dating 65 kilos, naging 55 kilos na lang ako dahil hindi nga ako makakakain gawa ng side effects ng chemotherapy. Tiningnan ko at binasa yung mga flyers na iniwan din sa akin. Sabi ko, ay ang green barley pala ay hindi gamot kundi pagkain. So ito ang aking kailangan. From that time, ininom ko yung 1 bote. Ang ganda ng naging effect sa akin dahil hindi na ako nanginginig, hindi ako nahihilo,
hindi na ako nagsusuka na side effects ng chemotherapy. So tinuloy-tuloy ko yon habang ako ay nagke-chemotherapy. After the second session, nung ako ni laboratory uli, ang bumaba ang aking beta-HCG, almost 1/2 ng dating 500,000. So sabi ko, magandang effect sa akin. So tinuloy-tuloy ko, 1 bottle a day. Then after 14 bottles, bigla akong dinugo. Nung ako'y dinugo ng time na yon, nandun ako sa bahay with pain, napakasakit. Tapos, bumabaha ako noon ng dugo sa kwarto namin. Pero I decided that time, alam ko namang dying na ako. So, sabi ko, hindi ako magpapadala sa ospital. Sabi ko sa bahay na, come what may, doon lang ako sa bahay. Kung pagagalingin ako ng Diyos, kahit sa ospital ako, gagaling ako. Pero kung kukunin na niya ako, kahit sa ospital man ako, kaysa bahay, talagang mawawala ako. So that time, nung ako'y talagang oozing na ang dugo ko at ako'y bumabaha na ng dugo at ang pain ko, nag-lockjaw na ako, lumuhod po ako ng time na yun. Hindi para humingi ng tulong para gumaling pa, kundi humingi ng tawad. Sana patawarin ako kung kukunin na niya ako. Wala naman akong magagawa. Then, inihabilin ko mga anak ko. Pero nung time na yun, biglang tumigil ang dugo ko, biglang tumigil din ang pain. Then parang may humipos sa tiyan ko na parang yelo. Parang pinahid ako ng yelo. Then biglang tumigil ang kirot. Then maya-maya pa, inilabas ko ang aking tumor na almost 1 kilo. Para ko siyang ipinanganak. So dinala ko kinabukasan yon sa aking oncologist. Pinakita ko sa kanya. Sabi niya, saan ba galing to? Sabi ko, Dok, yan ho, inilabas ko kagabi. Ang sabi niya sa akin, ba't hindi mo ako tinawagan? Sabi ko, Dok, you are the highest paid doctor in town. Wala ho akong ibabayad sa inyong professional fee. Kung ako'y dadalhin sa ospital, kasi po, chemotherapy pa lang ho, ay napakalaki na ng binabayaran ko sa inyo. Wala na ho akong pera. So, nung time na yun, sabi niya, this is miracle. Kasi ang tumor ay inoopera, then kinekemo. Pero sa'yo, lumabas. And this is it. This is your tumor. So lahat ho yun, the following day may lumabas pa ho, na parang mga atay ng manok. Mas marami pa. Then, nang nilaboratory uli ako, bumababa ng pababa ng aking beta-HCG, mga cancer cells. Then, March 2011, na-declare ho ako na cancer-free, 0 na ho. So yun ho ang nagawa sa akin ng green barley. I met Ate Emmy Antiporda, yung nag-introduce sa akin ng green barley. That was October 2011. Meron akong tetralogy of Fallot, kung tawagin siya. Heart disease po siya. So, inborn, pinanganak po ako na blue baby. And bata pa lang ako, tinataningan na ako ng doktor na di ako abot ng 7, 18, 30, and the last na taning sa akin is 35 years old. So, dahil po sa sakit ko, ang dami kong tinry ng mga product, na mga herbal product para hinahanap ko yung kagalingan dun sa condition ko. Pero sad to say, umiinom man ako noon, meron pa rin akong mini-maintain na gamot, inaatake pa rin ako, nako-confine pa rin ako sa hospital, on and off. So, nung nag-start ako mag-green barley, that was September 2011, nung nakalabas ako from the hospital, ang sakit ko, pneumonia. So, may ubo pa ako noon nung paglabas ko sa hospital. Then, nung after na binuksan ko yung isang bote na green barley, 2 days, nag-stop yung ubo ko. Sabi ko, ba, okay to. Mukhang eto na. So, pinagpatuloy ko yung pag-iinom ko ng green barley. So, yun nga, habang nakikita ko yung health ko, umu-okay siya, nalilesen yung pagdala sa akin sa emergency room, pati yung sa pag-hospital ko. Actually, meron din akong sariling oxygen sa bahay. And then, almost everyday ginagamit ko yun, lalo na tuwing summer kasi hirap akong huminga. Init kasi yung kalaban ko. So after nga yung sa green barley, napansin ko na parang hindi na ako kinakapos ng hininga, hindi ko na nagagamit yung oxygen ko.
So, ngayon, 1 year na po ako mahigit nagte-take ng green barley. 4 po yung ini-maintain kong gamot. 1 is yung Isordil, pag inaatake ko, binababad sa ilalim ng dila. 2 is yung Lanoxin, which is mabilis kasi yung tibok ng puso ko, so pinapabagal niya to. Tapos umiinom din ako ng aspirin para yung iwas daw blood clot, hindi lumapot yung dugo ko. And Valium kapag hindi po ako nakakatulog. Yung pong minention ko na 4 na maintenance kong gamot, lahat po yun. Kahit isa man dun sa kanila, wala na po akong iniinom now. At 1 year ko na rin po hindi nagagamit yung oxygen ko. Sa ngayon, sa pag-inom ko ng green barley, talagang binago nito yung buhay ko. Kasi dati, pumapanik pa lang ako sa hagdanan, hingal na ako. Pero ngayon, pumupunta na ako dun sa condo ng kapatid ko na 5th floor, walang elevator, hagdanan, nakakaya ko ng akyatin. Dati, hindi kami nakakaipon dahil on and off ako sa hospital. Lahat ng pera namin, nasa hospital na. Sabi nga nila, kung pwede ko daw, kung bangko daw yun at pwede kong i-withdraw yung mga pinasok kong pera doon, mayaman na siguro ako. Kamag-anak ko na nilalapitan ko dati, nung nagkakasakit ako, hiyang-hiya na rin po ako sa kanila. Kaya ngayon, na-enjoy ko na yung buhay ko sa green barley. Nakakalabas-labas na kami ng family ko, kumakain ng masasarap na pagkain, pasyal-pasyal. Ayun, talagang grabe yung tulong sa akin ng green barley. At eto pa, yung mga doktor na nagtaning sa akin, sorry, sad to say, pero nauna pa sila sa akin. 3 doktor na po yung pumanaw, pero ako still alive pa rin. Siyempre, unang-una, sa Diyos na Jehovah yung nagbibigay sa akin ng buhay. And second, thank you Green Barley for giving me a healthy life, a healthy heart. Ayun, still enjoying sa pag-inom ko ng Green Barley. Truly amazing. Alam nyo, nung bata pa ako, talagang bakasyonan na ng bakasyon naman ng sugat yung mga balat ko, no? Hanggang saan-saan yan, kahit saan na lumilitaw yan, tuwing malamig yung panahon, sumusumpong yan. And napakakate, masakit, no? Ang tawag nga sa akin noon, mga classmate ko, kurikong eh. So, nadala-dala ko yun hanggang sa pagtanda ko, sumusumpong yun every year, no? Yung pag malamig ang panahon. Year 2007 na yon, hindi ako sinumpong nung sakit sa balat na hindi siya penetrate sa tumubo sa katawan ko, no, yung mga sugat na yon. And then the year 2008, may isang parte ng katawan ko na tinubuan naman, no, doon sa tumubo sa may talampakan ko, doon sa ito may parting ito, no. And then alam nyo, yung biglang dumami ka agad, no? Talagang same kagaya ng nararamdaman ko. Ang sabi sa akin ng doktor noon is psoriasis daw siya. Hanggang sa pigi nga, meron ako niya, no? Noon pa. Pero yun yung last na, yun yung nasa paa ko, nasa talampakan, dito sa may tagiliran, no? And then, ang ginawa ng misis ko, dahil total, siya naman lagi yung gumagamot, no? Siya, kumuha siya ng antibiotic na, no? Binuksan niya yon, tapos inano niya ng maligamgam na tubig para maging ointment. Inilagay niya ron. Alam niyo, kinabukasan, sobrang sakit. Talagang grabe, no? Yung parang binibiyak yung mga balat mo. So, dinicide ko siya na laging pahira na lang o lagyan ng barley, no? Yung area na yon. Unti-unti nalilinis siya. Tapos, ang bilis niyang gumaling, no? I never expected na talagang yung barley makakatulong sa akin. Kasi, grabe yung nagawa niya sa pamilya ko, no? Yung anak ko na may asthma rin. Napaayos din niya. Yung misis ko na hospital for 3 days na hindi nalaman ng doktor kung ano yung sakit, no? Grabe yun. Talagang iniuwi ko na lang, pinatay ko ng barley. Yung monthly na sumusumpong sa kanyang sakit, hindi na hanggang sa ngayon sumusumpong, no? Hindi ko na rin siya ibinalik sa ospital. Awa ng Diyos, talagang ito po yung naging bread and butter namin sa ngayon, no? Medyo kinalimutan ko na muna yung pagiging karpentero sa dami ng mga schedules, presentation, and then mga dito sa office, no?
So, yun lang po. Sana po ma-inspired po ng mga may sakit din na gaya ko, no? Na gumamit rin ng barley. Pagtiwalaan niyo yung product dahil talagang isa po yan sa I may say, unang pagkain na ibinigay sa atin ng Diyos. Wala naman siyang binhi, kusang tumubo, no? Sa parang na yan, tapos na-discover ng tao na yung palang bunga niya, pwede pala nilang gawing pagkain. So, at sino rin po ang makapagsasabi na yung palang pinanggalingan nung unang pagkain na yon, yung damo mismo na pinanggalingan nun, makakatulong pala sa mga darating na panahon sa mga sakit ng tao. So, mabait ang Diyos. No? Nung gawin niya yung mundo, alam ko talagang kompleto at wala nang hanapin pa ang tao. Nagtitake ako ng barley since 2010. That was, I think, July of 2010. Nang i-introduce sa akin ni Pastor Pete Cosico ang green barley. Actually, wala akong kaalam-alam sa produkto. I came from the US. Dumating ako sa Pilipinas. More than a year na ako dito sa Philippines nang bisitahin ako ng kaibigan ko. Ang sabi ni Pastor sa akin, i-try mo tong product na to kasi dito nawala yung insulin ko. Remember, sabi niya sa akin, I'm taking insulin before dahil mataas nga yung blood sugar ko. And I remember kita noon, sabi ko, baka makatulong sa'yo tong green barley kasi nga, pag nagmi-meeting kami sa office, lagi nila ako itinatakbo sa ospital kasi I had asthma for 22 years. Ang sabi niya sa akin, i-take mo to, i-try mo, nothing to lose, everything to gain. Wag kang masyadong negative. I knew that you are taking different supplements already and wala namang nakakagaling talaga sa akin, sa asthma ko. So, without hesitation, sabi ko, hindi naman ako lolokohin ni Pastor. Kasi kung may nagawa sa kanya, baka nga may magawa din sa akin. So, ang naging ano ko noon, nasa isip ko, itry ko ang produkto. So, I was taking it for 3 weeks na. After 3 weeks, sabi ko, parang ang atake ng asthma ko ay padalang ng padalang. Sabi ko, wow, mukhang may epekto nga sa akin tong green barley. So, I just tried using it every day. Hanggang sa naramdaman ko talagang hindi ako masyadong hinihingal. Tapos, unti-unti, natanggal ko yung mga gamot ko, kati-take ng green barley. Sabi ko, Pastor, alam mo, napakaganda ng produktong ipinakita mo sa akin. I myself, I was so amazed. When I experienced this, I started going to the office. I started attending the seminars. Gusto ko maintindihan anong meron dito sa barley. Samantalang ang dami ko ng supplements na na-take before and it does nothing to my body, especially to my asthma. Talagang ito lang talaga ang I was so impressed. Kaya nga nung nagulat ako kung ano nagawa sa katawan, talagang araw-araw yan. Pumupunta ako sa opisina, gusto ko maintindihan anong meron sa produkto, anong ginawa nito sa katawan ko. And then from there on, na-realize ko, green barley is packed up with nutrients and micronutrients na talagang kailangan ng katawan natin to function normally. Besides, I also learned one thing. Ang green barley is capable of repairing your damaged cells and helps in the creation of new good cells. Kaya nga, it boosts my immune system. Kaya nga, I was so amazed kasi lumakas ang katawan ko, nothing compared to before. Ang energy ko, ang stamina ko talagang ibang-iba. Ibang-iba talaga. I could feel it. Kaya nga, when you feel it, you want to share it. Alam mo, there's nothing more. There's nothing more. Even the vitamins that I am taking at saka yung family ko, we don't buy. We don't buy these vitamins anymore. We just take green barley. And we're satisfied with the results. Kaya sabi ko, everybody should take it to change the lives, the healthier way every day. Thank you.
Actually, kaming dalawang mag-asawa, networker talaga kami. Ang Health Wealth, kung bibilangin namin, pang 30 na company na namin to. Ang nag-introduce sa amin ng Green Barley, yung kumpare namin, si Kuya Mario Viejo. Eto, kung mapapansin nyo, yung baby namin, meron siyang bukol dito sa kanyang right eyebrow. So, ang sabi ng pedya namin at saka ng surgeon, ang tawag daw dito is dermoid cyst, na diagnose siya nung 1 year old pa lang siya. So, ang sabi sa amin, pag umabot daw ng 2 years old yung baby ko, halos masasakop na raw ng bukol yung kanang mata niya. So, ang fear naming mag-asawa, syempre, baby pa nakakatakot na makita mo yung baby mo na magsasara yung kanang mata. Ayaw din naman naming ipa-opera kasi nga, napakabata pa at medyo costly ng konti yung operation. Kakapusin din kami. Kaya, nung ma-introduce sa amin ng Green Barley, ang sabi namin kay Kuya Mar, sige, itatry lang namin. Pag magustuhan ng baby ko yung lasa, ipapainom namin. Dahil nagtitake na rin kami ng iba't ibang mga supplements Ang problema lang, ayaw ng baby ko yung lasa at saka minsan hindi niya mainom dahil malaki ng konti yung kung capsule man siya or tablet man siya. And then, nung ginawa ni Kuya Mar, binigyan niya kami ng isang bote, binuksan niya, tapos pinaamoy sa amin, napakabango, nilagyan namin ng cold water, pinatikim namin yung baby namin. Gustong-gusto ng baby namin yung Green Barley. And then observe namin after 2 weeks, after taking few bottles, etong bukol niya na singtigas to dati ng Holland, medyo lumalambot. Na-notice namin talagang lumiliit. Medyo lumiliit na. So, lumakas ng konti yung loob namin na ipagpatuloy. Hanggang sa 2 months, tuloy-tuloy na pinapainom namin siya ng Green Barley, nakita namin na yung dating sintigas ng Holland na bukol, naging singlambot na ng marshmallow. Sabi namin, naku, mukhang mukhang ito na yung pinagpe-pray namin na maaaring tumunaw dun sa bukol ng baby namin. Tuloy-tuloy lang. Inabot kami ng halos 8 months na halos 1 bottle isang araw. Na-observe na lang namin na yung bukol niya na halos nag-o-occupy na ng kalahati ng kilay niya nung that time, nahati sa gitna. And then exactly after 2 weeks, natunaw yung kalahati ng bukol. Kaya miracle talaga yung nangyari sa amin. Na hindi siya nangailangan ng operation at nung nag-age siya ng 2 years old, sabi nung pedya namin at saka nung surgeon na halos magsasara yung kanang mata niya, kabaliktaran yung nangyari. Ang nangyari sa baby namin, nung nag 2 years old siya, lumaki yung mata niya. Natunaw yung bukol. At pangalawang blessing ng Lord sa amin, habang natutunaw yung bukol sa mata ng baby ko, ang lumalaki naman yung bukol namin sa bulsa. Kaya kahit hindi kami nag-share ng product, nakikita sa church namin na natutunaw yung bukol niya, maraming nag-i-inquire, pwede rin ba yan sa ibang sakit? Ang parati lang namin sinasabi, itry nyo lang din. Kasi nasubukan namin na effective sa amin Kaya, pagka itry nyo lang, tapos kung effective sa inyo, saka kayo bumili ng marami. And then, true enough, few bottles lang, yung mga may sakit sa amin, nag-improve yung mga condition nila. After a week, after 2 weeks, ayan, bumibili na sa amin ng box-box. Hanggang sa dumating yung time na nag-decide kaming mag-asawa, i-close na namin yung grocery namin sa palengke. Mag-full-time na kami dito sa pag-introduce ng Green Barley. Hindi lang sa mga ka-church namin, kundi sa mga kapitbahay namin, mga friends namin, mga kamag-anak namin sa iba't ibang mga provinces. At sila mismo nakapagpatunay na very effective talaga yung produkto ng Green Barley. After 1 year and 1 month of doing the business, of sharing the product full-time, nakabili kami ng brand new na Crosswind. Yun yung pangalawang malaking blessing ng Lord sa amin through Green Barley and Health Wealth. At sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-share ng product na nakikita nila na hindi lang ordinaryong sakit, kundi pati mga cancer, pati mga talagang, minsan nagugulat na lang kami na meron palang ganung sakit na talagang hopeless na minsan. Sinabi na ng mga doctors na hanggang dito na lang ang buhay nila. Pero ginagamit pa rin ng Lord ang Green Barley para ma-extend ang buhay ng mga tao na inaalok namin ng product. And since total food
Even sa pregnant woman. Pwede Ito, siya. yan, sakto. Ito yung pangalawang baby namin, pangalawang barley baby namin. At nakikita namin na kahit sa buntis, safe na safe, yung 1 bottle a day. Akala nga nila mga anak na yung misis ko. Kasi napaka-healthy talaga nitong baby namin na nasa tiyan. Kaya nagpapasalamat kami sa Lord na nakita namin ang produkto ng Green Barley at ang kumpanya ng Health Wealth na binless kami, hindi lang physically, hindi lang financially, pati spiritually, lalo kaming lumalalim sa pananampalataya sa Lord dahil sa product na ito. At naniniwala kami na sa atin, ng mga nagpe-pray, na humihingi tayo ng blessing sa Lord, ang Green Barley at ang kumpanya ng Health Wealth, ito ang pagpapala ng Diyos para sa atin. Before po, I used to work sa HP as an account manager. Hawak ko yung Makati area. Tapos, bali, nung nag-work ako doon, before ako mag-work doon, I used to work pa sa King's Court. Very stressful yung job. And nung time na yon, my dad, siya po yung nag-introduce ng barley sa akin. Actually, pinipilit niya pa ako, anak, tikman mo yung, may papatry ako sa yung product. Tikman mo. So ako, sige, sabi ko, ang kulit-kulit ng dad ko. Dad ko is one of the speakers po dito sa Green Barley. So sige, ininom ko. Ako, minsan nag 1 bottle, o kaya minsan maintenance lang. Bago ako mag-work. Then, that was 3 years ago. Tapos, nung kasi ako, I used to have a varicocele. Sobrang pain, like, siguro mga 1 week, 2 weeks, di ako nakakapasok kasi yung varicocele, yung sakit ko is yung left scrotum ng ball ko and nag-abnormalize. Yung ugat niya nag-abnormalize. So every time I'm stressed or physically or even emotionally or even mentally, sobrang sumasakit siya. And sobrang grabe, no? Tapos yun nga, pinilit ako ni Daddy. Pinainom niya lang ako. Then, nung paglipat ko sa HP, nagulat na lang ako kasi 8 hours ako nag-work. Tapos, syempre, una kong trabaho, wala akong sweldo. Anong nangyari sa akin? Pagkatapos ko mag-work, nag-MRT ako hanggang Cubao. That time, umuwi pa kami sa Marikina. So, ang nangyari po noon, nagulat ako kasi naglakad ako from Cubao hanggang Marikina, hindi sumakit yung legs ko. Kasi namamanhid talaga yan every time na stress ako. So ang ginawa ko, tumawag ako kay Dad. Sobrang na-excite ako kasi sabi ko, Dad, grabe, effective yung barley. Tapos natuwa ako kasi wala akong pain. So tuwa ako. Tapos nagulat talaga ako kasi napaiyak din ako. Kasi nung nalaman ko na mayroon akong varicocele, ang check-up din kasi sa akin ng doktor, sabi na, yun nga, 80% hindi ako magkaka-baby. 1 out of 10 po kasi noon hindi magkakaanak. So 1 out of 10 pala ng lalaki, merong varicocele, no? So sa akin, syempre, nakaka-depress, nakaka-stress, nakakalungkot. Then, yun nga, nagsasabi nga ako kay Joanne, baka infertile ako. Then, nung ininom ko na lang yun, kasi naniwala na ako sa product, pero hindi ko alam na magiging normal yung sperm count ko. Then, ngayon, natutuwa ako, kasi meron na kaming baby, ito ang kulit-kulit. Napaka-healthy. Di ba, baby? Nung inintroduce sa akin ng daddy ko yung barley, nawala yung pain ng varicocele ko. Nakapag-work ako, hindi na ako nakakapag-absent sa trabaho. And isang pinaka-matinding miracle talaga is yung nagka-baby kami ng wife ko, na akala ko hanggang doon na lang ako na baka mag-ampon na lang ako. Pero meron palang hope dahil dito sa product na to. Pwede pang inumin ni Jazz, pwede pang uminom kahit nagbubuntis yung asawa ko. So, nakakatuwa talaga. It's really a blessing na itong Green Barley, itong company na to, nakagawa ng gantong product na totoo and nakakatulong. Thank you.
Nalaman ko itong produkto na ito nung 2010 sapagkat 10 years ako nagkaroon ng maintenance sa iba't ibang klase ng karamdaman. So, unang inom ko po ng green barley, naiglip po ako nung gabi nang hindi ko po naranasan sa loob ng 10 taon. 2000, ako nag-start mag-maintenance sa aking high blood. And then, lumobo po yung katawan ko nung nasa Saudi ako. Lumaki ako ng lumaki. Tapos, hindi po ako magkaroon ng buhok ng kahit kaparaso lang sapagkat ito'y sumasakit dahil may tumutubo sa utak ko daw, sabi ng doktor ko. Na may tumutubong bukol sa utak ko, sa kung kailangan biyakin ito at tatanggalin. Hindi po ako pumayag dyan. At may problema ako sa puso. Kaliwat kanan po ng paa kong ito ay nabubulok po ito, nagnanana. Nagulat po ako, bigyan ng Diyos ang green barley. Unang bote, naiglip po ako nang hindi ko inaasahan. So, pangalawang bote, lalong gumanda yung pakiramdam ko. Pangatlong bote, lalong gumanda. Ang natatandaan ko lang sinasabi ni Upline Peter sa akin, that time na nagde-demo siya, hindi ko naman pinapansin dahil ayaw ko nakakaharang sila sa tindahan ko sa palengke. Alam nyo naman sa palengke, konting oras lang, mahalaga po sa amin yon bilang manininda. Pero nakaharang po sila, nakita na ko ni Upline Peter ng hindi maganda, ngunit si Upline Peter ay malawak ang pangunawa sa akin dahil marami nga po akong karamdaman. So, natatandaan ko doon sa sinabi niya, kahit maubos mo anya yung isang bote, wala pong masama dahil ang green barley ay tamang pagkain ito. Yun lamang po ang tinandaan ko. Dito sa green barley, una, pinapasalamat ko sa lahat, binigyan ng Panginoon ito ng may dahilan. Una, ako'y nagkasakit ng matagal na panahon, pamilya ko, umayos po ang lahat. Yung mata ko dati, papalit-palit ako ng salamin, every 6 months, papalit-palit. Ngayon po, malaking tulong. At yung aking 2 paa na nabubulok noon, salamat sa Diyos, ngayon naghilom na po, hindi na po ako nagtitake ng lahat ng maintenance. Dati nga po pala, sa loob ng 10 taon, 2000 po ako nag-take ng maintenance ko, 385 every day ang aking halaga ng gamot na nabibili. Hindi ko po binibili ng bigla dahil hindi ko po kinakaya yon. Mga kapatid, itong paa ko ng 2, bulok po ito. Alam ng mga maraming kapatid yan. At alam niyo po ba, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil napakaraming tao na nakinabang ng health wealth na to, ng green barley na ito sapagkat gumaling tulad ko rin. So, yun lang po yung pinakamagandang pasasalamat na binabanggit ko lagi, yung health na gumaling. Nanay ko, kailan lang? Ito lang, 2013. Pinadalang ko ng 1 box dahil lumalabo na daw yung baga, sabi ng doktor, pero ngayon gumaling na. Yan po ang hindi kayang bayaran na binigyan ng Diyos sa akin yung aming kalusugan. February 24, 2010 po, ako pumasok dito. So, pagpasok ko dito na mismo sa office, wala akong kaalam-alam, wala akong iniisip na kitaan dahil yung produktong hinahabol ko. Kaya ako nagmamadali bumili ng 1 box dahil naubusan ako, baka bumalik yung mga nararamdaman ko. Itong utak ko nga pala, itong ulo ko, araw-araw may kumakatok dito na masakit. Saka yung dibdib ko, biglang nawawala ng tibok ito. Tatakbo ako sa ospital. Sabi, normal daw, ganyan-ganyan. Sobrang stress po mga kapatid. So, yun po. After 4 months, balikan ko. Pagkagaling ko ng green barley, pag 5 buwan po, nakabili po ako ng isang sasakyan na high S-van po. Second hand po ito. So, salamat sa Diyos doon sa pinagkalob sa akin. At hindi lang ako nakinabang, 10 ng aking pamilya. At ngayon, marami na po kami nag-green barley. At lahat ng pamilya ko dito sa Metro Manila, member na ng green barley. Yung anak ko, ang asawa ko, pati sa Jensan, yung pamilya ko doon, magulang ko, yung mga kapatid ko, member na rin po sila ng green barley. At kumikita na rin po sila paunti-unti. Lahat ng mga hindi pa member, na mga kakilala ko, kamag-anak ko, sinisikap ko po ma-share sa kanila yung produkto na ito nang sa ganun tulad ko rin, makakamit sila ng magandang health. Tulad ko dati, medyo hindi kagandaan yung aking kutis, ngayon po ay nagpapasalamat ako. Okay na po. So, yun lamang po mga kapatid. Magsama-sama po tayo dito sa produktong ito. Hanggang ngayon ay aming ginagamit. At hanggat meron po, kami po ay nabubuhay, tuloy-tuloy pong paggamit namin ito. Maraming salamat muli sa Health Wealth. Sobrang laking utang na loob ko sa Health Wealth, sa Green Barley. Kasi kung wala po ito,
hindi ko alam kung papaano ako makakaahon sa dami ng mga utang ko. Nakabili kami, ngayon meron na kaming Grand Starex na sasakyan at itong April hanggang September natapos yung 2012 natapos yung aming tinitirahan ngayong bahay. So Tapos yung sa Green Barley po, nabago po yung aking buhay. Kahit po pala grade 6 lang natapos ko, mayroon po pala tayong potential na magkaroon dito ng kita. 3 years ago, at age 28, naipon ko yung first million ko dito sa kumpanya. Wala naman ako ibang work, ito lang, full-time ako dito. Yung resulta na binigay sa akin ng Green Barley, unang taon ko dito, nakabili ako ng brand new car. Na kung saan po nawala ko sa amin. Yan, kasi po, after 1 year ko po ginagawa yung negosyo, lahat po ng utang namin, nabayaran po namin. After 1 year po, nabili ko yung unang sasakyan ko. After 2 years po, nakabili ako ng pangalawang sasakyan ko. Ngayon, January, sabi ko, Lord, if you will use this company as instrument to provide my needs of my family, at makatulong din po ng extent sa family ko, sabi ko, I will do my best, I will do the rest, ay na po. At nakakatuwa. Grabe talaga yung response. Walang negosyo kang ipinapakilala. You just introduce the product. Tapos ang daming bumibili. So, yun. Before I joined HWIC, I am managing our bakery and coffee shop business. One of my customer is Sir Nelson Torres. So 7 years ago, customer ko siya sa coffee shop namin. So sabi niya meron siyang bagong product, yun nga yung Green Barley. So bilang suki na customer, pinagbigyan ko siya. So, sabi ko sa sarili ko siguro, kapag bumili ako ng 1 box, titigil na siya sa pag-convince sa akin. So, kaso hindi siya tumigil, no? Sabi niya, try ko lang daw. So, pinagbigyan ko. Then, sabi niya, tignan ko rin daw yung business side. So, kaya sumama ako sa kanya sa office. So, pagdating ko doon sa office, nakakita ko ng testimony. So, si Aling Delia, yung merong arterial venous malformation. So, yun talaga yung nakapag-convince sa akin. Doon ako nag-decide na gawin na nga yung business dahil nakita ko maganda yung product. So, pero first 2 years, dahil first networking company ko to, hindi ko alam yung mga dapat gawin. So, benta-benta lang ng product. Then, 2008, doon ko na-realize na kailangan pala mag-build ng group, mag-build ng network. So, yun, doon nag-start. After 3 months ng pag-work, pagpe-present, daming within Marikina area. So, doon na nag-start yung income, magtuloy-tuloy. So, in just 3 months, ako kasama ng mga iba kong downlines, nag-start kami kumita ng 10,000, 15,000, hanggang 25,000 a week. So, then that year din, dahil kumita na, nag-decide din kami ng girlfriend ko that time na magpakasal na. So, yun yung first achievement ko dito sa HWIC, dahil sa Health Wealth, nakapagpakasal kami noong 2008. Then, ipon. December 2010, nabili ko yung una kong sasakyan na Mazda CX-7. So, actually, before yun, yung una ko kasing dream is maging millionaire before 30. So,
3 years ago, no, at age 28, naipon ko yung first million ko, no, dito sa kumpanya. Wala naman ako ibang work, no, ito lang, full-time ako dito. Then, last year, no, January last year, before ako mag-30, no, hinahinabol ko, nakabili rin ako ng house and lot sa isang exclusive subdivision sa Antipolo. Then, this month lang, no, nakabili ako ng another property, 380 square meter lot, no, sa same subdivision. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa HWIC, no, kay Mr. Joey Espiritu, dahil sa pagdadala niya ng green barley dito sa Philippines, na maraming natulungan, na mga merong health problem, no, marami akong relatives na natulungan. At syempre, pagdating din sa wealth part, no, marami ring natulungan, katulad ko. Then, pangalawa, kay Mr. Nelson Torres, na siya talaga yung mentor ko, no, dito sa industry. So, dati wala akong alam-alam about network marketing, pero lahat ng alam ko ngayon dahil yun sa kanya. At syempre nagpapasalamat rin ako sa ating 002 at sa kanyang may bahay, no, si Kuya Mel at si Ate Cora, at sa ating napakasipag na operations manager na si Mr. Ray Motus. So, thank you very much. One time po, 1 year ago, my friend, Brother Jesse Apostol, nag-text po sa akin na may introduce daw po na bagong products. Kaya sabi ko po, sige po, sabi ko po sa kanya, sige, pumunta ka dito sa bahay at titingnan namin, sige kung ano yan, magandang products na yan. So, pumunta si Brother Jess sa bahay. That time, nakahiga kami sa sala na walang sala set kasi naupa lang kami, wala kami mga gamit. So, almost 2 months kami talagang naghihirap ba? No, naghihirap, sa kahirapan. Naalala ko noon, pila pa yung, pinipilahan yung NFA rice. No? Pinipila kami, hindi makapila kasi wala kami pambili. So, yun yung naging nag-start na mag-invite si Brother Jess na umattend kami ng seminar sa SM Macdo, Imus, Bacoor, Cavite. And Dasma kami naupa noon. So, kaya nung sinabi ni Brother Jess na attend kami sa seminar, sabi ko sa kanya, problema, wala kami pamasahe. Kasi wala nga kami makain eh. So, ang sabi naman ni Brother Jess, ganito na lang, kuya, kilala kita magtrabaho. Kaya, gawan yung paraan papunta, and pag-uwi nyo, bibigyan ko kayo ng 100. So, yun yung kasunduan. Doon na rin kami daw mag-dinner. So, medyo lumukso yung aking sikmura. Kasi matagal na hindi kami kumakain ng masarap. No? So, almost 3 months na lugaw, tinapay, yun lang. So, naman sabi, ito aking girlfriend ay gumawa ng paraan ng hiram ng 100 sa kumari niya. Then, naka-attend kami sa seminar. So, nung ma-attend kami ng seminar, nagustuhan ko yung product. Nagpatikim siya. Sa middle ng seminar, nagpatikim ng barley. Itong barley, no? So, ito yung pinatikim sa amin, ganti lang. So, 7 o'clock nag-start yung seminar. Mga 8 o'clock, hindi pa nagpapakain. Kaya gutom na rin ako, saka matagal-tagal kami makain. Pero nung nagpatikim, naramdam ko na nabusog kagad ako. Kaya yung oras ng yung handa nilang hamburger, inuwi na lang namin. Take out na lang. So, yun yung naging pero tapos na yung seminar, hindi kami makauwi. Bakit? Kasi wala pa yung 100 na pinangako. So, after taking up yung patikim nga ng green barley, kaya sabi namin,
Brother Jess, nung nakita ko, sabi ko, gagawin ko to, i-share ko sa mga friend ko, sa mga kan ko, kasi nakita ko talaga maganda ang effect. Nung pag-uwi pa lang kasi sa bahay, na dating constipated ako, diretso ka agad ako sa CR. Yun lang, konting tikim lang, siguro 30 ml lang. So, itong tropical flavor ang pinatikim noon. Konting tikim lang, tapos, pagdating ko sa CR na dati before, mga 15 to 30 minutes ako bago magpupo kasi talagang yun na ang sakit ko. Success kagad pag ko. Kaya kinabukasan, tinawagan ko si Brother Jess. Brother Jess, pahiram muna ng 2 bote pagpababayaran namin. And then, nag-start na ako na introduce sa mga friend ko, sa mga relatives. Doon ako nag-start kung paano ko ginawa ang green barley, ang business na. Kasi nakita ko maganda talaga ang products. So that's yung kinukwento namin. 2008 nangyari yun, no? May, June, July, ano yung kahirapan namin. So dumating sa buhay namin tong green barley, month of July. Na-registered siya, pabote-bote, wala kami pambili pang-box no? So nag-endorse siya sa mga kaibigan. In 2 weeks time, naka 28 bottles siya. Kasi ang laman ng isang box, 28 bottles. So, kaya, doon, na-registered siya July 16, 2008. Ako, medyo, hindi pa ako masyado pinabayaan ko muna siya. Then, na-registered ako dito, October 31. Pero, bago ma-registered, nag-present na rin ako nito. Hindi pa member, nag-present na. So, ganun katindi yung ginawa namin. So, after 1 year and 3 months doing this business, maganda na yung nangyari sa amin. Na dati nga, nung kami naghihirap, even yung mga daga, nag-aalisan sa bahay. Bakit? Kasi nung naghirap kami, wala kami makain So, kaya, nag-evacuate talaga yung mga daga. So, kaya, kasama lagi ko sa kwento namin yan, yung nangyari sa amin. Kasi, December 8 birthday niya 2008. So, kaya namin nalaman na nag-evacuate yung mga daga. Ang dami pagkain, naghanda siya Nung nagluluto siya, sabi ko, wag mong iwan. Kasi baka kainin ng daga yung niluluto mo. Doon ako tumulo yung luha ko noon. Kasi naalala ko yung aming kahirapan. So, tumutuloy yung luha ko noon kasi nakita ko walang dagang kumakain doon sa pagkain. So, kaya laking pasalamat namin sa Panginoon, nakita namin tong green barley. So, ginawa na namin. So, after 1 or 3 months, nakabili na kami ng second-hand car para magamit namin sa negosyo. So, napabilis lalo yung aming paggawa ng negosyo kasi mabilis kami makapunta sa pupuntahan namin like Bicol, Nueva Ecija. So, lumaganap na yung pagpapaano namin sa pag-endorse namin ng barley sa mga probinsya. Ang nag-kon din po dito, nag-benefits, hindi lang po kami, buong family po, mga anak ko, and then si Brother Noel, talagang nawala po yung kanyang asthma na since birth pa po is problema na po niya talaga yon. 48 years old po siya, nung makita po namin ng green barley, up to now po, grabe po talaga, hindi na po sinusumpong. Dati po, konting usok lang, yung mga amoy po ng mga perfume, amoy ng mga talagang susumpungin na po siya. Nung nagpagawa po kami ng bahay, syempre po, maalikabok, lahat, nakita ko po siya, hindi po siya na sinumpong, hindi na siya true green barley lang talaga. Kaya ang mga benefits, pati po yung mga bata, yung apo ko, ginawa ko na pong vitamins yan, inalis ko na po yung mga synthetic na vitamins na 3 months old baby, nag-start na po siya. Yan lang po talaga ang dinedebi niya as vitamins. Talagang gustong-gusto naman po nila yung lasa. And maganda naman yung benefits din sa katawan, bihirang magkasakit. Although, pag napapansin ko may ubo, may sipon, hindi naman po common nagte-take kasi ng green barley, hindi na magkakasakit. Inuubo, sinisipon, pero ang lakas-lakas ng resistensya, ang lakas-lakas ng katawan, talagang it's God's blessing nga po ang green barley para sa amin. Okay, so ngayon,
magpa 5 years na kami sa July. So, ang naging resulta na napaka-blessed talaga. Kasi para sa akin, yung green barley, GB, it means God's blessings para sa akin, para sa amin, no? So, talagang maraming natulungan, maraming gumaling, at marami rin nabago ang buhay in terms of wealth. So, ang ganda ng negosyong to, kaya talagang dito na kami, ito na yung aming bread and butter, no? So, ano na nangyari sa amin, nakabili kami, ngayon meron na kaming Grand Starex na sasakyan, at itong April hanggang September, natapos yung 2012, natapos yung aming tinitilan ngayong bahay. So, thanks God dahil sa green barley. Dati ko pong trabaho, manggagawa po ng bag sa kawalit sa Marikina. Ang nag-introduce po sa akin ng green barley, si Ate Lulit po yung dati ko pong katrabaho, pinsan ng asawa ko. Nag-start pong uminom ako ng green barley. So, madali naman po ako nakabinta. Nakailang box po ako noon, nakabinta po ako ng 3. Yung iba, pinamigay ko pa yung dealership ko. Kasi wala po akong alam tungkol dito sa business na to. Kasi bag po ito talaga yung alam kong trabaho. Tapos yung sa ano naman po, yung sa pagkita ako sa green barley, kumita po ako nung 2011. Talagang doon ko po nakita yung income ko. Sabi ko, grabe talaga yung ano, kaya tinuloy-tuloy ko po yung trabaho ko ng green barley. Sinare ko po siya ng tuloy-tuloy, tapos yun sa kasi share ko po ng green barley, nagkaroon po ako ng nakabili po ako ng laptop, tapos yung projector, ngayon po yung iPad 5, tapos yung sa green barley po, nabago po yung aking buhay. Kahit po pala grade 6 lang natapos ko, mayroon po pala tayong potential na magkaroon dito ng kita. Dati po hindi ko po alam yung 500,000, yung pala is $500,000 na yon. Nagtatanong ako sa kanila, ano ba yung 500,000? Sabi niya, ay may kalahating milyon ka na. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi ko, ganyan. So ngayon po, nakaipon na ako ng, may savings na ako, tapos may insurance na rin. Nagka-invest na ako doon. Tapos, mayroon po akong, naghuhulog din ako sa St. Peter ko. Ang ginugol ko po ngayon, makabili po ako ngayon ng bahay, ngayong taon na to. Kasi po talaga yung green barley, yung sa green barley, dito natulungan yung aking kapatid na nagkasakit. Ako po halos nagtinan sa kanila. Kaya hindi ako masyado pang nakabili ng bahay ba. Kaya ngayon ko lang na taon na to pinupundar, yung ipinag-aanuhan yung bahay. Yung dati po gumagawa ako na bag, hindi po talaga ako nakakaipon. Kahit po pag uwi sa probinsya, hindi po ako makauwi. Ngayon po nakakauwi na ako, nakapunta ako ng Masbate, Ilocos. Kahit bumalik-balik na ako ng probinsya, nakakauwi na po ako. Tapos ang resulta po sa akin, lalo sa kapatid ko, yung nagkasakit po talaga, as in, yung nagkaroon siya ng blood clot. Through green barley na tulungan po yun. Kaya ganun po ang papasalamat ko sa green barley sa office si Sir Joey. Laki pong pagpapasalamat ko sa kanya. Kung wala po yung HWIC, hindi po ako makakaroon ng ipon talaga dito. Ako po dating bank employee for almost 5 years. Ang dahilan kung bakit po ako nandito ngayon, yung 001 po ng company, si Mr. Nelson Torres. Bali, na-meet ko po si Mr. Nelson Torres sa badminton court. After ko po kasi mag-work sa bank, nagtrabaho po ako sa badminton court. So, cashier po ako doon. At naglalaro po doon si Mr. Nelson Torres. So, siya po nag-introduce sa akin. Siya po yung nangulit. So, kaya very thankful ako kasi kung hindi niya ako kinulit, wala po ako dito. Pero before, ayaw ko talaga. Kaya lang, nahiya po ako sa kanya kasi sino ba nung makakatanggi sa isang Nelson Torres. Kasi galing na po ako sa iba't ibang klase ng network marketing before. Nasa bangko pa lang ako. Kasi lahat, basta may nag-offer sa akin, ginagrab ko. Kasi
kulang yung kita ko bilang bank employee. Kasi bilang panganay, kailangan ko pang kumita ng sobra kasi nagpapaaral ako ng mga kapatid ko at tumutulong ako sa pamilya. So, yun, na-invite niya ako, that was 2007. 1 year pa lang ang company, July. Nag-member po ako ng July 2007, pero hindi po ako nag-active. Nag-active ako ng year 2008. January, then starting February, doon na po nag-start akong, January ko sineryoso, so February nag-start na po akong tsumeke. February 2008, up to this date, hindi na po nag-stop yun, so dire-diretso na. Sobrang laking utang na loob ko sa Health Wealth, sa Green Barley, kasi kung wala po ito, hindi ko alam kung papaano ako makakaahon sa dami ng mga utang ko. Kaya lagi ko nga sinasabi, ako yung babaeng baon sa utang. Hindi ko kinakahiya yun. Kasi sa dami ng dinaanan ko, siguro kaya kung ano man yung dinaanan ko nung ginagawa ko tong health, yung Green Barley, parang naging simple na lang sa akin. Nung una, parang sabi nga, hindi naman daw ganun kadali yun. Pero sa tulong ng mga uplines ko, si Rayan, si Sir Nelson, sila yung sumuporta sa akin nung mga panahon na yon. Dumating yung punto na medyo nag-stop, medyo sabi nga parang na-discarril kumbaga. Pero dumiretso pa rin. Hindi ako tumigil kasi marami akong gustong gawin sa buhay ko, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. So, sa ngayon, ang naging una ko talagang priority, mabayaran lahat ng utang ko. So, maging financially free ako, debt-free. At syempre, bukod doon, yung pamilya ko. So, tumutulong ako sa pamilya ko, sa mga pamangkin ko. Then, ilan sa na nagawa ko na rin, yung kahit yung bahay namin sa Quezon, maliit lang naman. Pero yung hindi pa total renovation, pero at least kasi dati tumutulo talaga yun eh. Kahit saan ako pumesto yata, naalala ko tuloy yung commercial. May commercial na gano'n, kahit saan ka pumesto, tumutulo kapag ka umuulan. So, sa ngayon, ayun ang naging pinalitan ko yung bubong namin, lahat. So, ang kasunod na kisame naman, then yung iba, susunod na. Wala pa akong sariling bahay, pero isa rin sa ginol ko since nakitira ako for almost 10 years ng buhay ko sa kamag-anak. Sabi ko sa sarili ko, darating yung time, hindi pa man sariling bahay, pero at least hindi na ako makikitira. Sa ngayon, medyo maganda yung apartment na nalipatan ko at pinagpipray ko na alam ko na darating yung time, kung aalis na ako doon sa apartment na yon, sarili ko ng bahay yung lilipatan ko. Simple lang yung mga gusto ko, lalo na nag-start ako. Sabi nga nila, ang babaw lang, magkaroon ng TV. Kasi wala akong TV dati doon sa unang-unang apartment. Wala akong gas stove, so meron na ngayon. Gusto ko aircon yung room ko, naka-aircon na ngayon. Simpleng-simple lang. Sabi nga nila, kung magugol ka naman, hindi naman agad yung talagang as in malaking bahay, sasakyan. Pero pwedeng mag-start ka dun sa simple lang. Kasi ako, para sa akin kasi, kapag may nagtatanong sa akin, ano ba yung happiness sa'yo? Gusto ko lang i-share. Kasi sa akin ngayon, ang happiness kasi sa akin ngayon yung may mapasaya rin ako. At yun yung nagagawa ko na ngayon. Hindi pa man grabe yung achievements ko, pero may mga tao kasi akong tinutulungan ngayon. Makita ko lang silang masaya. Sabi ko, kahit mga pamangkin ko, simpleng mapakain ko lang sila sa Jollibee, basta sama-sama. Masaya na sa akin yun. So, yun yung happiness sa akin. So, yun yung nagawa ng sa akin, ng Health Wealth. Kaya sobrang thankful ako. Unang-una, syempre, dun sa nagpasimula nito, yung presidente natin, si Mr. Joey Espiritu. At yung taong nagdala sa akin dito, si Mr. Nelson Torres. At syempre, isa rin sa uplines ko, si Rayan. Siya yung lagi kong kasama nung nag-i-start ako. Siya yung taga-daldal ko. Sasakyan niya yung gamit.
So lahat siya yon na naka-backup si Sir Nelson. Dahil ilan din sa mga mentors ko, andyan yung mag-asawa ni Sir Mel at saka ni Ma'am Cora Midel. At syempre yung ating operations manager. Kasi naalala ko pa nung nag-i-start ako, siya yung nangulit doon sa akin ng mga panahon na yun para mag-attend lang ako ng training. Yun na yung training na yun, yun yung naging simula para bumalik ulit ako. Marami pa akong dreams at alam ko naman through Health Wealth, mangyayari lahat yun. Hindi lang para sa akin, para sa sarili ko. At very thankful din ako doon sa mga downlines ko na walang sawang nakikinig sa akin. So, ako naman, very open ako sa grupo ko. So, alam nila lahat yung nangyayari. Kaya ang kinakatuwa ko, blessing sa akin na nandyan sila. Na kung wala din naman sila, wala rin naman ako dito. At syempre sa pamilya ko, yung nanay ko, ngayon ko lang nakitang proud yun sa akin. Sa tinagal-tagal, ngayon ko lang siya nakita na naging proud. Kasi nung mag-resign ako sa bangko, ayaw niya yun eh. Kasi sa amin sa probinsya, pagka nasa bangko, kaiba yun dati. Pero nung malaman niyang nagne-network ako nung una, parang hindi niya gusto. Pero nung makita niya lahat, hindi man niya sabihin, pero nararamdaman ko naman na kung gaano siya kasaya kung ano yung na-achieve ko. It was June of 2008 at sa biyaya ng Panginoon, itong aming kaibigan na si Mr. Jesse Boy Apostol, nakita niya po o nahanap niya yung company na kung saan ang HWIC or Health Wealth International Corporation. Actually, nung una, wala kaming plano ng wife ko na gumamit ng barley. Ang talagang purpose namin that time kasi magkaroon lang ng kabuhayan. Pero dahil nga sa payo na rin at advice na rin ng aming mentor, which is si Kuya Mel Midel, na sabi niya, guys, introduce lang natin ang produkto. Dahil sa ganda ng produkto, ay talagang makikita nyo income will follow. So, before that, no, talagang ang pinaka-objective namin ay more on a business lang. Pero habang ini-endorse po namin sa Cavite ang green barley, naa-amaze po kami. Naalala ko po noon, nag-start kami sa McDonald's, no, sa SM Bacoor. So ang nakita ko agad, wow, ang ganda po, pwedeng kumita. So pag uwi ko po ng bahay, itong wife ko ang unang-unang dinemohan ko. Itong wife ko po ang unang-unang kinonbinsi ko. Kasi sabi ko, pag ito nakonbinsi ko, wala lang ko kontra kasi kontra po yan eh. Pero anyway, so ang ginawa ko po noon, nung na-endorse ko sa kanya, talagang sabi niya, Dad, okay, pwede natin gawin. So ang ginawa ko po that time, sinubukan ko pong i-endorse ang produkto. Pero sa tulong ng green barley, napag-aral po namin, siya po ngayon ay nasa private na. Pero sa tulong ng green barley, ngayon, pag tinanong mo siya, Nak, gusto mo Jollibee? Ano sasagot niya? Sawa na po siya sa Jollibee. Pero hindi po sawa na ayaw niya na ng Jollibee. Pero ibig sabihin lang, yung gusto po namin na ipakain para sa anak namin, na ibigay po namin sa kanya. I decided na mag-focus po 2009. So 2009, January po yun, sabi ko kay Ma'am Jo, focus po ako. Para po ako makapag-area that time, hihingi po ako kay Ma'am Jo, hindi naman pala hingi. Sabi ko sa kanya, ate, pairam muna ng pang-full tank at mag-area po ako. Alam niyo po, yung bagay na yun, yung nag-motivate sa akin na sabi ko, hindi habang buhay, hindi ako hayaan ng Panginoon na ganito lang yung aking ginagawa. Alam niyo po, nag-decide ako January, sabi ko, Lord, if you will use this company as instrument to provide my needs of my family at makatulong din po ng extent sa family ko, sabi ko, I will do my best, I will do the rest, kayo na po ang bahala. So, ginawa po namin yon for the 8 months. Yun nga po, nagkaroon kami ng second hand na sasakyan. At alam niyo po, after almost 1 year, no po, nakabili po kami ng second car po namin, which is yung brand new na Toyota Vios. September 1, 2012 po, no, nakalipat po kami sa aming brand new na tinitirahang bahay. Na ngayon po, doon na po kami nakatira. Alam niyo po, hindi po madali, mahirap, pero kaya po natin gawin ang negosyo na to. Alam niyo po, ang ginawa ko lang po, binuksan ko lang po yung aking isipan
At tinanggap ko yung aking pagkakamali na yung aking failure before, yun po yung naging tibay po namin para bumangon, para makipaglaban, at para matuparin yung mga pangarap ko. Pero when I started focusing doon sa kung ano yung will ng Panginoon, sabi doon sa Jeremiah 17:7, no? Blessed is the man that trusted in thee, and whose hope the Lord is. Alam niyo po, hindi natin kaya, hindi ko kaya kung wala po ang Panginoon. Kaya lahat ng nangyari po sa amin, alam niyo po, I give or I bring back all the glory sa Panginoon. So, hindi lang po yon. Dahil po sa ginawa po naming negosyo, no po, kami po ay nakarating na rin po sa iba-ibang lugar, marami na rin po kami natulungan. Hindi lang po sa amin, no, kundi po sa aming organization, marami na rin po siyang nagkaresulta at nakabili ng sasakyan, nabago ang buhay. Saka nga po pala, hindi lang po sa material na bagay, nakapag-invest na rin po kami sa dalawa naming kapatid ng wife ko, pinag-aral po namin sa college, 1 year na lang po, gagraduate na siya, and then isang kapatid ko rin, same school sila, gagraduate na rin po sila next year. So, with that, alam niyo po mga kaibigan, kung result at result lang naman ang pag-uusapan natin, marami po kami gusto i-share sa inyo. Pero isa lang po ang challenge po namin sa inyo, na po, pag nakita niyo yung barley, doubts, nandyan po yan. Pero hindi niyo po makikita ang resulta kung hindi po kayo magdi-design, kung hindi po kayo magta-try, at hindi niyo po titignan kung ano yung ganda ng produkto at ano yung pwedeng magawa sa inyo ng kumpanya. Yung nangyari po sa amin, posible rin po mangyari sa inyo yon. So, ang aking asawa, ang aking anak, no, masaya po kami ngayong nagsasama sa isang bahay. Kumakain po, minsan hindi lang 3 beses o 5 beses pa sa isang araw. So, with that, sabi nga ng company, our mission is to provide good nutrition and livelihood program to its customer and user. So, sa amin po, nangyari na po yun. Naayos po ang aming kalusugan. At the same time, yung sa financial aspect po, naayos na rin po. So, marami po kami future plans pa. At alam po namin, through HWIC, lahat ng aming pangarap ay matutupad. The person who introduced me the product was actually Peter Flores. Kaibigan ko sila. Then one time, nagpunta siya sa bahay. Sabi niya, may magandang produkto, nakita si Jess, kung pwede naming tingnan. Pero that time, sabi nga namin, tingnan lang natin. Basta, pagbibigyan lang natin yung ating kaibigan. Pero, nung pumunta na kami sa office, pinresent yung product, si Kuya Mel ang nag-present sa amin. Sabi ko sa kanya, saka kay Jess din, guys, kung ayaw nyo na gawin nating business itong produkto, ako bibili kasi kailangan ko to. Marami kasi akong health concern that time. That was 2008. To be exact, that was June 23 of 2008. That time kasi meron na akong constipation, 14 years na constipation, meron akong heartburn, sobrang aking allergies, insomnia, dysmenorrhea, sobrang taba. So, yun yung mga concerns ko. May mga cyst pa ako sa ovaries, kidney stone former, 2 beses na nakapagpaalis ng stones. So, sabi ko nga, pag ganito kaganda yung product, pwede. Ang husband ko, pre-diabetic. So, sinubukan namin. In just 3 days, my constipation was gone. So, doon na nag-umpisa. Inalok namin sa mga friends. At nakakatuwa. Grabe talaga yung response. Walang negosyo kang ipinapakilala. You just introduce the product. Tapos, ang daming bumibili. So, yun nag-umpisa. Then, after few months, my husband and I, we decided to put a business center sa Cavite. At from Cavite, inintroduce namin yung product. So, yung aking health, lahat nung nabanggit ko na ayos, hindi na ako nagpapa-shockwave. Ang kidney stones ko na finally lahat naubos. Ang aking huling ultrasound, clear na yung stones ko. Ang husband ko, hindi natuloy yung diabetes niya. And then my children, they are not getting sick. My mother, no longer high blood. Wala nang mahika sa family. Plus, yung napakaraming tao na gumaling through green barley. At ang nakakatuwa, lahat ng mga friends namin na sumama, mag-introduce sa green barley,
lahat talaga nagkaroon ng success story. Sa sarili ko, I didn't imagine na it will give us this much. Kasi grabe, kung hindi na ako nag-work that time, kasi I choose to take care of our children, lahat ng na-miss ko na opportunity sa money-wise, sobra-sobrang ibinalik nitong negosyo ito. Lahat ng business ko, dito ko siya kinuha. So, yung sabi ka ng husband ko, bibila niya ako ng sasakyan. Ayoko. Ganun eh. Ang sabi ko, I need to buy from my own earnings. At dito sa Green Barley, yon. Nagkaroon kami, ako personally, nagkaroon ako ng business nagkaroon ako ng una-una water station. Then, nakabili ako ng second-hand na Honda Accord. Nagkakotse, no? Then, after that, nag-put up nga kami ng business center, which is trading of Green Barley. And also, yung kaibigan kong isa, na matagal nang akong inaalok magnegosyo ng spa, nagkatotoo na. And as of present, maganda naman yung result ng aming business. We have a branch, Siloam Day Spa sa Terminal 3. If you happen na pumunta kayo doon, sabihin nyo lang pangalan ko, may discount kayo. So, yan. And also, nagkaroon kami ng business sa transport. Yung bahay namin, nagpa-renovate kami. Ako nagpa-renovate, diba? Hindi galing sa husband ko. So, kumbaga, dito kasi ang pinakamagandang ibinigay sa akin, nagkaroon na ulit ako ng freedom to give. Kasi before, though my husband is a company president, he's earning, ako hindi. So, every time na I would like to give money or di kaya some token to my family o di kaya sa mga iba kong friends, nagpapaalam pa ako sa kanya or sometimes nagigilty ako kasi feeling ko, kinukuha ko sa aking family. Pero nung nagkaroon ako dito, yun, I can give. At saka ang nakakatuwa, marami tayong nabigyan ng hanap buhay. Doon sa mga negosyo, may mga pamilya na doon umaasa, nagkakaroon sila ng resources, nakapag-aral yung mga bata. So, yun ang pinakamasarap na ibinigay. At ngayon, magpa 5 years na, dire-diretso pa rin yung business. Lagi ko nga sinasabi sa mga kasamahan natin dito sa negosyo, etong Green Barley, this is a once-in-a-lifetime opportunity. So, kung gagawin natin ng tama, talagang i-bless tayo. So, like any other business, syempre, may mag-uumpisa, kailangang trabahuhin. Hindi po pwede yung hindi mo gagawin ng maayos, hindi ka magtsatsaga, hindi ka magsisipag. So, talagang like any other business, kailangan ang sipag at tiyaga. At yung blessing, kasunod na yon. Dati akong empleyado, 2 years ako sa Manila, 8 years ako sa IPSA, until na nag-resign ako para magnegosyo, kaso break-even lang, wala talagang kita, kaya nag-decide kami na kung ano lang na lang yung naibenta o mapagkakitaan. Hanggang sa na-invite ako ni upline guest, kumpare ko po siya, para sa product demo, kaya lang yun nga, sa dami ng na-try na supplement, parang pinagbigyan lang namin siya para umatin ng product demo. Kaya lang nung dinemo sa amin ni Kuya Mel yung product, nung sinabi niya na walang no approved therapeutic claim, biblical, then maya-maya nag-pre-taste, napakasarap ng lasa. Kaya sabi ko okay yung product. Then wala akong pambili, and bumili si Ma'am Jo, share kaming 4. Kaya doon nag-start na na-try namin yung product. Tinry namin mag-asawa kasi yung misis ko talagang mayroon yung migraine, dysmenorrhea. Yung migraine niya halos linggo-linggo, yung dysmenorrhea niya buwan-buwan yan. Dumating sa point na for CT scan na siya yung sa migraine niya, pero dahil sa barley hindi na natuloy yung CT scan kasi yung sa migraine niya mabilis na nag-okay. Saka yung sa dysmenorrhea niya, the next month na kabuwanan is wala na yung pain, wala na yung dysmenorrhea niya. Pang 2nd month, wala na din. Pang 3rd month, wala na. Pang 4 na buwan, wala nang dysmenorrhea, wala na ring menstruation kasi buntis. Yan, nakatulong sa amin, isa sa nakatulong sa amin yung barley.
Kaya meron kaming barley baby. Dalawa na yung baby namin ngayon, isang 3 years old and 2 years old. Ayan. So, nag-start ako sa green barley talaga is June 23, yung umpisa ko sa green barley. Yung sa health problem naman, wala naman akong karamdaman, wala naman akong sakit. Pero, yung pag uminom ako ng barley, yung maghapon ako na nasa initan, nasa field, talagang hindi ko maramdaman yung pagod. Ganon kalakas yung binibigay nung green barley sa katawan ko. Ayan. And bukod sa misis ko, yung testimony sa family is yung mother ko na before malimit talaga sa doktor, malimit magpagamot. Dahil sa arthritis niya, sakit yung balakang, yung batok niya, marami nang naramdaman. Through green barley, magpa 5 years na ako sa green barley, magpa 5 years na rin yung mother ko na talagang yung health niya, masasabi ko na okay. Then sa father ko, kidney stone, umihi ng dugo. Pero nung time pa lang yun na nag-umpisa ako, wala akong pang-confine sa ospital. Sabi ko, itry lang natin yung barley. Nagpa-LBC ako agad-agad ng 8 bote. Hindi pa naubos, okay na. Kaya doon nag-start na sabi ko yung product, okay, hindi biro. Kaya tuloy-tuloy ko siyang sinishare sa ibang, una sa kamag-anak ko, sa mga kaibigan, dating mga kasama sa trabaho, kumpare, kumare. So doon nag-start na kailangan ko siyang i-share kasi ang daming pwedeng matulungan ng product. Isa pa sa pinaka nagustuhan ko kung bakit porsigido akong i-share yung product kasi pag gusto nila maging dealer dito sa Health Wealth is walang membership. Bibilhin mo yung package at discounted price. Kung nagmo-move through product talaga, hindi sa marketing plan, hindi dahil kikita ka, kundi nagmo-move yung product kasi nandun yung mga testimonies nila na nag-okay sila sa product. Hindi siya hard selling. Talagang yung tao pag nakatikim, hindi mo kailangan ng napakaraming produkto para umipikto. Minsan ilang bottle pa lang talagang sila mismo yung nagsasabi na yung produkto mo okay. Then, napakagaan niya i-market. Hindi kagaya ng mga na-experience ko before. Yan. Although, nung nag-start kami, mahirap kasi nung nag-start ako walang-wala. Lakad dito, lakad doon. So, hindi naging problema sa akin yung problema sa pamasahe kasi yung kaya kong lakarin, nilalakad ko. So, sinunod ko din yung sinabi ni Kuya Mel na dapat spiral ka muna. Mag-start ka dun sa malalapit. Hanggang nakarating lang ako sa iba't ibang lugar. So, discouragement, maraming magdi-discourage. Unang-una yung sarili natin eh. Yun yung nagdi-discourage minsan. Pagising mo pa lang, kailangan isip mo yung sarili mo na positibo. So, habang nag-aalok ako sa mga kakilala, mayroon dyan tatawanan ka, mayroon tumatanggi. Pero sabi ko yung product, okay. So, hindi ko iniisip yung sino man yung magdi-discourage sa akin. Yung mga dati kong kasama sa trabaho na pag pinuntahan ko sa company nila, halos ayaw nilang lumabas para makipag-usap sa akin. Pero, nung dumating yung time na nagka-resulta ako dito, sila din mismo yung nagsasabi na, sayang bakit hindi mo ako pinili. So, yung nangyari sa akin, dahil sa dami ng, hindi ko nga lubos maisip kung paano ako kumita ng ganito eh. Kasi, wala akong ginawa kundi mag-share lang. Yun pala the moment na na-establish mo yung pag-share mo, maraming gumaling, maraming nabago yung buhay. Kahit ayaw mo ng cheque, Friday na naman, wala kang choice. Basta gawin mo lang yung part mo. Huwag ka lang mainip. Huwag mo tingnan yung pera. Kasi pag sa pera ka nakatingin, nakakapagod. Pero kung nakita mo yung purpose mo, kung bakit mo gagawin to, napakagaan. Napakagaan niyang gawin. So, advice ko dun sa mga nandito, gustong gawin yung negosyo, is aralin mo muna. Learn first. Huwag muna yung kita. Then, yung earning, susunod na yun. Okay? Kaya, yung iba, sasabihin nila na, alam ko na yan. Pero, bakit? Hindi nila na-convince yung kausap nila. Ibig sabihin, kulang pa. Masasabi mong, alam mo na, kung sabihin natin na,
may achievement ka or may nagawa ka, nagiging successful ka dito. Sa mga gustong magiging successful, sabi nga, may kasabihan na, if you want to go somewhere, it's better to find someone who has already been there. Kung gusto mong makarating ng Baguio, tanungin mo yung mga taong nakarating na ng Baguio. Kung gusto mong mag-maximum sa income mo dito, tanungin mo yung mga taong nag-maximum. Huwag mong tingnan yung mga hindi kumikita. Kasi yung mga totoong taong successful is, they will inspire you to become successful. Okay? Wala akong nakikitang taong successful na dinidiscourage nila yung tao. Walang ganun. Yun yung totoong successful na sinasabi. So, yung resulta na binigay sa akin ng Green Barley, unang taon ko dito, nakabili ako ng brand new car, Hyundai Getz. So, wala naman akong tinapos high school graduate. Kaya kahit kayo, kung ganun din kayo, walang problema, hindi hadlang dito yung pinag-aralan mo. Kasi ako in 1 year, nagawa ko yun. Nagawa ko yun na dati, wala pa kaming sinusundan na sabihin natin na nag-maximum. Lahat ng sinasabi at nabibisyo namin is someday mag-maximum kasi wala pang nakagawa. Pero sa ngayon kasi ang dami nang nag-maximum Marami ka nang ituturo. Kaya mas mabilis, lalo na yung mga baguhan ngayon. So, pangalawang nabili ko dito sa Green Barley, nakabili ako ng pangalawang sasakyan ko, Montero Sport. Kasi coding. So, kailangan mo ng pangalawang sasakyan, di ba? Sumunod, nakabili ako ng nasa 6 hectares na yung lupa ko sa ngayon. Then, yung latest ko, yung dream house ko, na nasa Crown Asia. So, malapit na siyang malipatan. And, napakaganda yung nangyayari. Dito rin ako natutong mag-savings. First time ko mag-open ng account sa bangko. Ayan. First time ko ma-experience na pwede ka palang mag-invest sa mutual fund. Lahat yata first time. Even nung pagpunta namin sa Hong Kong, first time din. Ayan. Pumunta kami para magbakasyon, hindi para magtrabaho. Ayan. Yun yung ibibigay sa inyo ng health wealth. Talagang tiyagain mo lang siya. Trabahuin mo lang with all your heart. Yung isa puso mo yung ginagawa mo is malapit ka na doon sa success na tinatawag. Kasi sabi nga nung upline ko, yung success is not the money, hindi yung pera. Yung success is yun yung lahat ng pagsubok, lahat ng discouragement na lampasan mo, yun yung totoong success. Yung sinasabing success. Kasi kahit marami kang pera, kung hindi naman na-develop yung good character mo, pag nawala yung pera mo, hindi ka na makabangon ulit. Pero kung ikaw mismo yung gumawa, kaya ka nagiging successful. Kahit malawala ulit yun, kaya mong ibalik ulit. Sa lahat ng upline ko, na talagang gumabay at nagturo kung paano gumawa ng tama. God bless, to God be the glory. Na-involve po ako sa multi-level marketing. Yan. Which is nakita ko maraming tao na umasenso before na ordinary people nagkaroon po ng extraordinary result or extraordinary income. So, na-motivate po ako. Pero nung time na pumasok po ako, nakatatlong companies po ako bago yung Health Wealth International Corporation. Nakita ko po yung naging takbo niya. Nagsimula ko na salihan ko na yung kumpanya na kailangan mo magbenta na magbenta. Bukod sa kailangan mo mag-recruit, meron ka pang posisyon na hinahabol, may monthly po siya na quota. So, hindi siya ganun kadaling kumita. Ngayon na-involve na ako sa kumpanya na madali naman siyang kumita. Kaso po, kailangan mo naman mag-recruit ng mag-recruit na kung saan po, yung kumpanya, hindi naman po siya tumatagal. So, ang nangyari po, na burnout ako sa multi-level. Pagkatapos po, dumating yung time na gusto namin mag-co-op. Yan. Ako po yung isa sa sinasabi ni Jonathan, si Ma'am Jo, si Peter, si Jonathan, ako po, 4 kami magkakaibigan. Dito na kami nagkakilala. Gusto sana naming magtayo ng co-op, pero
dumating yung time na meron akong pangangailangan na personal para sa pamilya ko. Gusto ko makaahon ng mabilis na sa tamang panahon. Ngayon, ang nangyari po noong 2008, namatay yung father ko, prostate cancer, stage 4. Doon kami lalong nagipit po. Yung napundar po ng nanay ko na pinaghirapan niya na sa pagtitinda ng isda, nawala po lahat hanggang sa nagkautang siya. Ako po nagkautang na rin. So, dumating yung time po na nung 2008 June, sa kagustuhan ko po na makabalik po sa maayos na buhay, na kung saan po gusto ko mag-multi-level, hindi ko po alam kung saan company ako pupunta kasi po medyo na burnout na po, umayaw na ako. May isang tao po ako naisip na kung saan po na-preserve o napangalagaan yung kredibilidad niya bilang nagninegosyo po ng ganito. Si Kuya Mel Medel po at saka si Ticora Medel. Hindi po nila ako inimbita, ako yung kumontak sa kanila na pilit. So sa madalit salita po, nakita kami, inintroduce nila yung product, na kung saan po yung product na gustuhan ko po kasi by that time meron akong colon problem, meron akong heart enlargement, matindi po yung allergy. Yung pagsubo ko po ng produktong ganda. So gumanda po yung pakiramdam ko nung unang inom ko pa lang ng product. Ngayon, anong nangyari po, ang pilit kong tiningnan yung negosyo. Kasi sabi ko, napaka-potential nung produkto na kung saan po lahat ng tao na nakakagamit, hindi maaari pong hindi ulit-uulit ng paggamit. So, yun yung nakita ko po. Ang tinignan ko po kung paano siya gawin yung negosyo. So, nung pinag-aralan ko po yung negosyo, hindi po ako nakatulog. Sabi ko, grabe to. Sabi ko, bakit po? Hindi mo kailangan mag-recruit ng tao. Hindi ko alam na sa pagninegosyo namin ito, dito ko pala mababawi lahat ng gusto kong mabawi na kung saan po nawala ko sa amin. Yan. Kasi po, after 1 year ko po ginagawa yung negosyo, lahat po ng utang namin, nabayaran po namin. After 1 year po, nabili ko yung unang sasakyan ko. After 2 years po, nakabili ako ng pangalawang sasakyan ko. Ngayon, sabi ko, nag-major goal po ako noong 2012. Sabi ko sa 2012, meron na 2 major goal. Ano po yun? Makalipat po kami ng bahay. Kasi po, taga Bacoor kami sa Talaba. Nakalipat po kami August 12, 2012. Doon po sa bahay namin. Yan sa Dasmariñas po. Pagkatapos po, March 2012, nabili ko yung pangatlong sasakyan ko po, yung Montero Sport. So, nangyari po lahat sa akin yun in less than 4 years, 3 years and 9 months. Ngayon, ang sabi ng mga tao, na lagi nilang nagiging successful daw ako dahil may sasakyan, may bahay, may kotse. Pero ang katotohanan po, kung mayroong pinakamalaking bagay po na naibigay sa akin dito, na pag pinapasalamat ko po sa Panginoon, hindi po yung kotse, hindi yung bahay, hindi po yung pera, yung opportunity o chance na kung saan po naibigay sa amin. Noong time na yun, na kung saan po, yung chance na yun, isa po nakatulong sa akin bilang tao, yung karakter po. Kasi po lahat po ng sinabi ko na material na bagay, kotse, bahay, pera, fame, di ba kasi katang po lahat po yan nawawala eh. Marami pong tao magugulat ka, di ba nagkaroon na maraming pera, nawala. Ngayon lugmok po, bakit? Alam nyo kung bakit po, hindi na bago yung karakter nila eh. Dapat po rito ang mai-improve sa'yo sa future yung karakter mo. Na kung saan po yung karakter mo, yung magdadala sa'yo bilang ikaw maging successful. Na kung saan po lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, titingnan mo siya na positibo opportunity. Hindi po siya hindi siya problema. So yung karakter po na yun, yung isa po sa na-develop sa akin. Ano ba yung karakter na na-develop po? Pag may sitwasyon po, ang hinahanap po lagi yung solusyon. So yun po yung pinagpapasalamat ko, ano pa po, yung mga tao po na kung saan po dati problema sa kalusugan nila, sa pinansyal nila, ngayon po nabago yung buhay. Ito mong kumpanya na to, hindi lang po to para pagkita ng pera. Lahat po, kasi po maraming tao sa labas, magugulat ka, problemado po sa kalusugan, maraming pera. 'Di ba? So ibig sabihin walang magawa yung pera nila doon sa kalusugan nila. Ito po yung solusyon para sa mga tao na yon. Hindi ito small time na negosyo, malaking negosyo po to. Na kung saan po sana pag sumali ka, seryosohin mo. Pag sinabing seryosohin mo, pag-aralan mo lahat ng dapat mong pag-aralan, isa puso mo po. 'Di ba? Ngayon, isa puso mo po, pagkatapos po, huwag mong iaasa kung kani-kani negosyo, ikaw mismo yung mag-aaral. Mag-aaral ka para magturo, para makatulong sa ibang tao. Kasi po wala kang maitutulong sa ibang tao kung ikaw mismo walang alam. Ngayon, sa akin po, yung naging motivation ko lang po rito siguro yung mga anak ko. Kasi lagi ko sinasabi, lahat ng bagay pwede kang makapili ng kotse, ng bahay, ng kaibigan, lahat po. Pwede mo yan mapili.
Pero alam mo, yung mga anak po, hindi po yan nakakapili ng magulang. Kaya ang pananaw ko sa buhay, pag yan lumabas, 'di ba? Obligasyon mo bilang bigyan niya ng magandang buhay at saka maayos na buhay po. Hanggang sa kaya mong ibigay po. Yun yung obligasyon mo. Kasi ang pangarap ko po sa future, sabihin ng anak ko, buti na lang ito yung naging tatay ko. 'Di ba ngayon, sa akin po, yung kumpanya, marami pa po itong ilalagi dito sa mundo. Maniwala po kayo, dumating po yung kumpanya, 2006, lahat po ng kasabay niya, sa madalit salita po, pansinin mo, wala na po halos. Di ba bakit po? Kasi yung kumpanya na mga kasabay ng Health, ang motivation po nila is kumita lang ng pera, hindi humaba. Analyze mo yung vision ng company, tsaka nung may-ari, di ba? Yung kumpanya po humaba ng 50 years na kung saan po maraming tao yung matulungan. Ano nga sabi ni Sir? Wala na raw siya, meron pang green barley. Ngayon, pagpapasalamat lang po, unang-una po kay Sir Joey, yung presidente. Pangalawa po kay Sir Ray, 'di ba, kay Kuya Nelson Torres. Siyempre po yung tao na naging gabay, 'di ba, yung idol ko si Mel Medel po at si Ticora. Yan si Upline Warren Torres po at yung mga kaibigan ko po na kung saan po nakasama ko na before pa tong negosyo na to. Si Peter, si Ma'am Jo, si Jonathan at saka po yung magpartner na si Kuya Noel at si Titelma. Yan po yung mga tao na naniniwala ako na willing sumuporta sa kumpanya at ibigay yung buhay nila para yung kumpanya pa humaba at makarating pa sa maraming tao. Siyempre po sa Panginoon, na kung saan po binigyan niya ako ng isang oportunidad na maging gabay po o maging daan para makita to ng maraming tao. Sa akin po, nagpapasalamat po ako. Ako si Jesse Apostol, to God be the glory. Health Wealth International Corporation was formally established in March of 2006 by a group of businessmen and professionals whose goal is to provide good nutrition and at the same time develop a livelihood for its customers and consumers. Good health means being wealthy. Being wealthy is to be healthy. Today, Health Wealth International Corporation has affiliate offices in Hong Kong and in the United States, and very soon in other parts of the world. The company also intends to introduce and distribute its products globally through the use of modern and high-technology means of trade and distribution. At the helm of this young progressive company is its president, Mr. Joey Espiritu, whose 25-year career in the development and manufacture